tumulad tayo sa isang agila sapagkat ang isang agila ay tahimik at may lakas na makaabot sa langit. Narito ang mga kaisipan na maaari nating matutunan mula sa isang agila. Ang unang kaisipan na maaaring lumilipad sa matataas na lugar ang mga agila at hindi ito lumilipad kasama ng mga maya, ng mga uwak o iba pang maliliit na ibon. Ang ibig sabihin nito ay lumayo tayo sa mga taong makikitid ang utak, ang mga taong nagpapababa sa iyo o humihila sa iyo pababa. Ang mga agila ay lumilipad kasama ng mga agila. May kasabihan na ang mga taong nakapaligid sa iyo ang siyang tutukoy sa iyong pagkatao. Sumama tayo sa mga taong maayos. Ang susunod na kaisipan na matututunan natin sa mga agila ay ang mga agila ay may kakayahang makita ang mga nasa malayo. Ang mga agila ay may kakayahang pagtuunan ang isang bagay na hanggang 5 kilometro ang layo. Kahit anong hadlang ay hindi aalisin ng agila ang kanyang pansin sa kanyang dadagitin hanggat hindi niya ito nakukuha. Ang ibig sabihin nito, magkaroon tayo ng pananaw at manatiling nakatutok sa iyong buhay anuman ang mga hadlang at hamon na maaari mong harapin. Huwag kang sumuko at magtatagumpay ka. Ang susunod na kaisipan na matututunan natin sa mga agila ay masasabi nating ang mga agila ay walang takot. Hindi kailanman sumusuko ang mga agila kahit na malaki o malakas ang kanyang katunggali. Lagi itong magbibigay ng laban upang maipanalo o mabawi ang kanyang teritoryo. Ang ibig sabihin nito, kahit gaano kalaki o kadami ang problema mo, huwag kang susuko. Sa halip ay harapin mo ito. Ang mga matatagumpay na tao ay walang takot sapagkat sinasalubong nila ang kanilang mga problema. Isa pang kaisipan na matututunan natin sa mga agila, ang mga agila ay matyaga. Gustong-gusto ng mga agila ang bagyo. Kapag nagtitipon ang mga ulap, ang mga agila ay nasasabik. Ginagamit ng mga agila ang hanging bagyo upang mas iangat ang kanilang sarili ng mas mataas. Kapag nahanap na nila ang hangin ng isang bagyo, ginagamit ng mga agila ang rumaragasang bagyo upang iangat ang sarili paitaas sa mga ulap. Ito ay nagbibigay sa agila ng pagkakataong magpadaos-dos at ipahinga ang kanyang mga pakpak, habang ang lahat ng iba pang mga ibon ay nagtatago sa mga sanga, dahon at mga puno. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga nagtatagumpay ay hindi natatakot sa hamon ng buhay. Sa halip ay nasisiyahan silang tanggapin ang hamon ng buhay at ginagamit ang mga ito para sa ikauunlad at ikatatagumpay nila. Idagdag din natin sa mga kaisipang makukuha natin sa isang agila. Ang mga agila ay hindi umakain ng mga patay. Ang mga agila ay hindi kailanman kumakain ng patay na karne. Sa madaling salita, ang isang agila ay hindi kumakain ng karne na hindi siya ang humuli at hindi siya ang pumatay. Ang ibig sabihin nito, huwag umasa sa iyong nakaraang tagumpay. Patuloy na maghanap ng mga bagong hangganan upang sakupin ito. Iwanan mo ang iyong nakaraan kung saan ito nabibilang. Isa pang kaisipan na matututunan natin mula sa agila ay naghahanda ang mga agila para sa pagsasanay. Inaalis ng mga agila ang kanilang balahibo sa malambot na damo at pugad
upang ang mga batang agila o ang mga inakay ay hindi magiging komportable. Ito ay bilang paghahanda sa paglipad. At sa huli ay lumilipad ang mga inakay kapag ito ay hindi na makayanang manatili sa kanilang pugad. Ang ibig sabihin nito, umalis ka sa lugar ng kaginhawaan kung hindi ka naman natututo at umaangat sa lugar na yon. Ang huling kaisipan na maaari nating makuha mula sa agila, ang mga agila ay nagtataglay ng sigla. Kapag tumatanda na ang isang agila, ay humihina ang kanyang mga balahibo at hindi na siya kayang dalhin ng kasing bilis at kasing taas. Ito ay nagpapahina sa kanya at maaari niyang ikamatay. Kaya't siya ay maninirahan sa isang lugar na kabundukan at malayo sa lahat. Habang nandoon ay binubunot niya ang mahihinang balahibo sa kanyang katawan. Binabali ang kanyang tuka at ang kanyang mga kuko sa mga bato hanggang sa tuluyang na siyang mahubad. Isang napakadugo at masakit na proseso. Pagkatapos ay nananatili siya sa kanyang pinagtataguan hanggang sa tubuan siya ng mga bagong balahibo, ng mga bagong tuka at bagong kuko. Matapos ito ay lalabas na siya at lilipad ng mas mataas kaysa dati. Ibig sabihin nito, paminsan-minsan kailangan nating iwaksi ang mga dating gawi kahit gaano pa kahirap ang mga bagay na nagpapabigat sa atin o ang mga hindi nagbibigay ng halaga sa ating buhay ay dapat na nating bitawan. Ang mga kaisipang ito na makukuha natin mula sa isang agila ay isang napakagandang bagay sa ating pamumuhay. Tumulad tayo sa agila